tukoy na, mga kababayan, ang taong traidor kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, naalala nyo ba noong mga panahon, mga kababayan ko, kung saan tawa ng tawa ang mga didilis dahil si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang SONA ay sinabing merong mga flood control na binanggit. Uy, 5,000 at pagkatapos nung binanata na si PBBM ng mga ng mga didilis, mga kababayan ko. Binanatan po si Presidente Bongbong Marcos, kaharap andun pa si Sara Duterte, sinabi ni PBBM, mga kababayan ko na ito, hanggang meron tayong 5,000 ganun na flood control, binida ni Presidente. You know what's the reason kasi, mga kababayan? Si Presidente Bongbong Marcos, magbabasa lang yan ng report. So the President is very tiwala. So sobrang tiwala doon sa mga gabinete niya na magre-report sa kanya ng tama. So, totoo naman sinasabi natin, tama ang i-report. But suddenly, mga kababayan ko, hindi talaga maiiwasan sa isang ahensya ng gobyerno, tinraidor si PBBM. Oh, tinraidor. Hindi nyo napansin, binanatan si PBBM nun sa SONA, nung mga flood control. Pagkabanggit ni PBBM para sa mga DDS, boom! Trap si Bongbong Marcos, naniwala kay Manny Bunuan. Naniwala kay Manny Bunuan si PBBM. Nadala natin siya. So ngayon, umpisa na natin yung banat. Yan yung naging plano ng mga DDS noon, yung mga play nila noon. Ang nangyari, ganito, mga kababayan ko. Natrap si Bongbong. Nung natrap si Bongbong dahil sa report ni Manny Bunuan, ano nangyari? Nabanggit ni PBBM doon at naibida niya. Sa makatuwid, ginawang tanga nito ni Manny Bunuan si Pangulong Bongbong Marcos. So, ang pinakamasakit nito, mga kabayan, ang pinagkalulo niya yung ating presidente sa mga kalaban. Sa paanong paraan? Sa pagbibigay ng maling report, mga kababayan. Alam mo na nga na flood control to, alam mo na nga na ghost to, pero anong ginawa mo? 'Di ba? Hinayaan mo. Ngayon, mga kababayan ko, sa pangatlong SONA ni PBBM, nag-retaliate itong si Presidente. Rumesbak itong si Pangulong Bongbong Marcos. Dito na naganap, mga kababayan ko, yung salitang, mahiya naman kayo sa mga kababayan natin. Mahiya naman kayo. Napansin nyo si Manny Bunuan? Tumahimik. Hindi makapalakpak. Sabi ni Presidente, I ordered the Secretary of DPWH to submit the report. Pucha, pag sabing ganun, napalunok si Manny Bunuan dito. Nalunok niya yung laway niya eh. Kasi alam niyo bakit, mga kababayan ko, puputukan siya ni Presidente. Yayariin siya ni Presidente Bongbong Marcos. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, sa pag-restback ni Presidente Bongbong Marcos patungkol sa flood control issue, eto na, mga kababayan ko. Dito na nagkaalaman. Dito na nagkatindihan, mga kababayan. Pag-restback ni Presidente Bongbong Marcos, ang nangyari, mga kapatid, eto. Mga kababayan ko, tinamaan na lahat ng kongresista, tinamaan na lahat ng mga sangkot, mga big fish, mga kababayan ko, even Diskaya, mga kapatid, tinamaan na rin. Lahat tinamaan na. At ang matindi nito, mga kababayan ko, nakakatakot. Alam niyo kung bakit nakakatakot? Tingnan niyo ho, mga kababayan ko, kung hindi ho to guilty, bakit ho ganito ang ginagawa niya ngayon? Panoorin niyo to ang video na to, mga kababayan ko. Nasa Amerika pa at nangakong uuwi sa Pilipinas si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa February 15. Ayon pa kay Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, humingi si Bonoan ng permiso para palawigin ang pananatili roon dahil sa kondisyon ng kanyang asawa. Alam niyo, mga kababayan ko, ito hong si Manny Bonoan, malaki ho ang maitutulong nito eh. Alam mo, hamon ko sa iyo, former Secretary of DPWH Manny Bunuan, umuwi ka ng Pilipinas. Oo, umuwi ka ng Pilipinas. Isa lang gagawin ko. Panonoorin kita. Panonoorin kita kung paano mo ilaglag yung mga dapat mong ilaglag. Sa totoo lang. And sorry to say, makapal ang mukha mo.
'Di ba? Kitang-kita naman sa kutis mo. 'Di ba? Totoo yung sinabi ni Percy Lapid eh. Napapaligiran si Bongbong Marcos ng mga kampon ni Digong. Which is true. Mga kababayan. Nung napapalibutan na si BBM, ito kinalabasan. Isang Manny Bonoan. Anong ginawa nito, mga kababayan ko? Alam niya lahat. Alam mo, importante sa akin makauwi itong tao na to. You know why, mga kapatid? Alam mo kung bakit? Bakit importante sa akin ang makauwi ito, mga kababayan ko? Kasi kaya ni... doble ito ng Cathy Cabral. Kung si Cathy Cabral may formulation, itong tao na to may hawak ng mga kung sino-sino tao. Oo, mga kababayan ko. Itong tao na to, mga kababayan ko, may hawak din ng kung sino-sinong tao. Kung si Cathy Cabral, may Cathy Cabral formulation kung saan, paano niya dinivide, inad, tinimes, at nilagay sa mga pera ng mga kongresista at mga nakinabang. Ito, mga kababayan ko, pupusta ako, nakinabang din to. Hindi gagawin ni Cathy Cabral kung walang gumugulong na pera dito. Tama? Mga kababayan ko. So, ano titignan natin, mga kababayan ko? So, anong titignan natin ngayon? Yung kaugnayan niya sa lahat. Ano malalaman natin, mga kababayan ko? Ano malalaman natin? Mga issues kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong pera, sinong kumuha, sinong mga nakinabang, sinong naggumawa ng insertion, sinong nag-aproba, ano-ano yung mga project, at ano-ano pa yung mga dapat malaman ng Pilipino. Tama ba ako, Ma'am Rewi, Ma'am LD Channel? So, importanteng makauwi ito. Pwede itong magturo ng malaking isda. Itong si senador na ganito, itong si senador na ganyan, itong si BC ganito, itong si congressman, itong si governor, itong si ganito, maaari siyang magturo at it can explode anytime, mga kababayan. Ngayon, takot umuwi ng Pilipinas. Nagpapa-extend, ginamit pa yung dahilan yung asawa. Tama? Grabe to. Mga kababayan ko. Ate Suzette Tabor. Grabe ho ito. Kung si Cathy Cabral may hawak ng calculator, ito ang commander, mga kababayan ko. Kaya big fish po ito para sa akin. Kung ito ho ay mapananagot, mga kababayan ko. Pero tingnan nyo ginagawa, ayaw umuwi ng Pilipinas, oh. Para palawigin ang pananatili roon dahil sa kondisyon ng kanyang asawa. Inaprubahan umano ito ng Justice Department. Hinihintay pa namin ang kumpirmasyon ng kagawaran kaugnay niyan. Sabi rin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kukumpirmahin niya ito sa Justice Department para malaman kung iaatras o itutuloy ang pagsilbi ng subpoena kay Bonoan at kung ipapasight in contempt siya kung hindi makadalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Dapat po Senator Ping Lacson katukin natin. Dapat po ipatawag yan. Dapat din pong ipasight in contempt yan kung hindi po aatin yan. Hindi po pwede na hindi po pwede na gano'n na po protektahan natin yan. Ako hindi ko po protektahan yan si Manny Bonoan sapagkat mga kababayan ko, he was the DPWH secretary, supposed to be alam niya lahat ang nangyayari dyan. Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, alam mo kaya napupulaan si Presidente Kaya napupulaan si PBBM Ito yung tao nag-traitor kay Pangulo Sorry to say this, kahit tamaan pa yung buong pamilya nito. Ito yung tao na nag-traitor kay Pangulong Bongbong Marcos and he knows everything sa lahat ng korupsyon sa loob ng DPWH. Ang tagal nang umiiral nitong korupsyon na to, mga kababayan. Ang tagal na natin nagbabayad ng buwis at napupunta lamang sa bulsa ng mga politikong ito, mga kababayan ko. Starting pa to mga kababayan sa DPWH kung saan nauuna yung bribery. Di ba? Mga kababayan ko, biruin nyo na wala ng pork barrel. Ngayon mga kababayan ko, may budget insertion na tayo at napupunta ito sa DPWH. Panahon pa ni House Speaker Alvarez. Talamak na to nung panahon ni Digong. Mga kababayan,
kung saan bilyon-bilyong piso ang kanilang kinukuha sa pondo at pera ng taong bayan. Mga kapatid, yan ang naging problema sa atin, mga kababayan. Tapos ngayon natatawa ako, ayaw umuwi, ayaw magsalita. Dapat nga imbestigahan din, mga kababayan ko, hanggang dun sa Duterte days, mga kapatid. No? Hanggang dun sa Duterte days, mga kababayan ko. Dapat imbestigahan din yon, mga kababayan. Nang sa ganun, malaman natin kung anong mga dapat na nangyayari. Dapat malaman din natin. Imbestigahan din. Sa panahon, mga kababayan ko, ni Alvarez. Ngayon, mga kababayan ko, si Manny Bonoan ayaw pa umuwi ng Pilipinas. Takot na takot. Mga kababayan, ano masasabi nyo sa ginagawa nito? Di ba? Nauna nang sinabi ni Lacson na umabot sa mahigit 30 billion pesos ang allocable ni Bonoan sa national budget. Uy! Sinadya rin umano itong magbigay ng mali-maling coordinates ng flood control project sa Malacanang. What can I say? Di ba? Betrayal. 30 billion pesos allocable. Laki. Sobrang laki. Imagine that. Matagal nang nagaganap yung mga corruption. Pero kung wala pang Marcos, hindi pa malalaman na may mga ganitong tao na magnanakaw sa pondo at pera ng taong bayan. Di ba, mga kababayan ko? Ibabala nyo to. See? 30 billion pesos allocable. Pag sinabing allocable, ina-allok mo sa mga proyekto kung saan ilalagay itong pera na to. Isang kikita yung engineer, city engineer, contractor, mga kababayan. Ganun ho katindi to, mga kapatid. Kaya sa pag-uwi nito, this will be an eye-opener to everyone para mapakinggan natin yung naratibo niya sa kanyang mga sinasabi. Kaya former Secretary DPWH Manny Bonoan, umuwi ka ng Pilipinas. Patunayan mong malinis ka. Yun lang ang kaya kong sabihin sa'yo ngayon. Pero aabangan ko yung pag-uwi mo.